Magandang araw po sa lahat ng ating mga minamahal na taga-subaybay at welcome sa isa na namang kwentong magbibigay marka sa inyong mga puso. Gaano nga ba kabigat ang halaga ng dugo at laman sa harap ng pagmamahal na kusang ibinibigay? Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang ina para sa mga anak na tila kinalimutan na ang salitang utang na loob? Samahan ninyo kami sa isang paglalakbay na susubok sa tibay ng isang pamilya at magpapatunay na ang tunay na tahanan ay hindi nakikita sa apat na sulok ng isang bahay, kundi sa yakap ng mga pusong handang mag-aruga. Ito ang kwento ni Hiraya at Diwa. Ito ang ani ng puso. Hiraya. Nalaglag ang kutsara mula sa nanginginig na kamay ni Hiraya. Ang matinis na kalansing nito sa sahig na gawa sa baldosa ay tila isang malakas na kulog sa biglaang katahimikan na bumalot sa kanilang hapagkainan. Hindi niya narinig iyon ng tama. Marahil ay dala lang ng kanyang pagod o ng mahina na niyang pandinig. Kanina lang, ang puso niya ay puno ng galak. Ang amoy ng mainit na tinolang manok na paborito ng kanyang mga anak ay nagbibigay buhay sa bawat sulok ng kanilang maliit ngunit masayang tahanan. Maingat niyang inayos ang mesa, ang mga plato na minanapa niya sa kanyang ina, ang mga baso na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Pagkatapos ng mahabang panahon, sa wakas, muli niyang nakasama sa isang hapunan ang tatlo niyang pinakamamahal na yaman, si Alpas, si Marikit at ang bunso niyang si Bulan. Ngunit ang kamangiti sa kanyang mga labi ay biglang naglaho, napalitan ng isang blangkong ekspresyon ng pagkalito. Ano? Anong sabi mo, Alpas anak? Tanong ni Nia ang boses ay bahagyang pumipiyok. Si Alpas, ang kanyang panganay, ay hindi man lang nag-abalang tumingin sa kanya. Ang mga mata nito ay malamig na nakatuon sa amang si Diwa. Sa ibabaw ng mesa, sa pagitan ng mga plato ng kanin at ulam, ay nakalatag ang ilang piraso ng papel. Gaya po ng sinabi ko, inay? Sagot ni Alpas. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Napagdesisyonan na po naming tatlo na ibenta ang bahay at lupa na ito. Kailangan namin ng pera. Ang bawat salita ay parang punyal na bumaon sa puso ni Hiraya. Ang bahay na ito, ang bawat pader, bawat bintana, bawat gasgas sa sahig ay saksi sa paglaki ng kanyang mga anak. Dito niya sila inalagaan, pinatulog sa kanyang mga bisig at pinangarap para sa isang magandang kinabukasan. Pero, bakit? Anak, ito ang tahanan natin. Halos pabulong na sabi ni Hiraya. Tahanan? Inay. Sa totoo lang, isa na itong pabigat. Sumabat si Marikit, ang kanyang unika hija, habang abala sa pagtingin sa kanyang mga kuko. Look at this place. Luma na, sira-sira. Nakakaya sa mga kaibigan ko. At saka, kailangan kong mag-expand ng online business ko. Paano ako uunlad kung lagi ko na lang kayong poproblemahin? Tumingin si Hiraya kay Bulan, ang kanyang bunso, naghahanap ng kahit kaunting kakampi. Ngunit si Bulan ay nakayuko lang. Ang mga mata ay nakatitig sa kanyang plato. Tila takot na salubungin ang mga mata ng ina. Naramdaman ni Hiraya ang paghigpit ng kamay ni Diwa sa ilalim ng mesa. Sa loob ng 50 taon nilang pagsasama, alam niya ang ibig sabihin ng bawat kilos nito. Ngayon, nararamdaman niya ang pigil na galit ng kanyang asawa. Pinalaki namin kayo sa tama. Sa wakas ay nagsalita si Diwa. Ang boses ay mababa, ngunit may bigat. Pinalaki namin kayo na may takot sa Diyos at may paggalang sa magulang. Saan kami nagkamali? Wala po kayong ginawang mali, Itay. Panahon lang po ang nagbago. Sagot ni Alpas, walang bakas ng emosyon. Hindi na praktikal na manirahan pa kayo dito. Kukunin namin ang pera at pagkatapos, bahala na kayong humanap ng mauupahan ninyo. Malalaki na kayo. Ang huling mga salita ay tumusok ng malalim. Bahala na kayo.
Para kay Hiraya, ang lahat ay biglang umikot. Ang masarap na amoy ng tinola ay naging kasuklam-suklam. Ang pamilyar na itsura ng kanyang kusina ay naging banyaga. Tumingin siya sa mga mukha ng kanyang mga anak. Mga mukha na minsan niyang hinahalikan at pinupunasan ng luha. At ang nakita niya ay 3 estranghero. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, sinubukan niyang abutin ang pitsel ng tubig. Ngunit ang kanyang mga kamay ay wala ng lakas. Sa halip na mahawakan ito, nasagi niya ang kanyang paboritong plato. Ang plato na may disenyo ng maliliit na bulaklak na sampagwita. Bumagsak ito sa sahig. Plag! Ang tunog ng nabasag na pinggan ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Sinira ang katahimikan at binali ang huling hibla ng kanyang pag-asa. Ang mga pira-pirasong bahagi nito na nagkalat sa sahig ay larawan ng kanyang durog na puso. Walang sino man ang kumilos, walang sino man ang nagsalita. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, tumayo si Alpas. Kinuha niya ang kanyang cellphone at wallet at nagbigay ng huling, malupit na utos. Itinuro niya ang pinto. Bukas na bukas din, ayaw na naming makita pa ang anino ninyo sa pamamahay na ito. Diwa, kasabay ng marahas na pagsara ng pinto ay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Tila ang langit mismo ay lumuluha para sa kanilang sinapit. Narinig ni Diwa ang malamig na kalansing ng trangka. Isang tunog na tumatak sa kanyang pagkatao, isang tunog na nagsasabing wala na silang babalikan pa. Sa kanyang tabi, ang mga balikat ni Hiraya ay nayayanig sa walang tigil na pag-iyak. Hawak niya sa isang kamay ang isang bayong na luma na naglalaman ng iilang pirasong damit. Ang tanging bagay na ipinabaon sa kanila ni Marikit. Matapos itong ihagis sa kanilang paanan na parang basura. Diwa, ang mga anak natin, tikbi ni Hiraya. Ang boses ay basag at halos hindi na marinig sa gitna ng rumaragas ang ulan. Pinilit ni Diwa na maging matatag. Pinilit niyang maging pader na sasandalan ng kanyang asawa. Kahit na sa loob-loob niya, siya man ay gumuho na. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Hiraya. Ang balat nito ay nanlalamig. Hayaan mo na, Hiraya. Tayo na, sabi niya. Sinisikap na buuin ang boses. Ngunit saan sila pupunta? Sa edad na 70, sa gitna ng gabing madilim at umuulan, walang pera, walang kaibigan na malalapitan dahil sa kahihiyan. Saan sila tutungo? Nagsimula silang maglakad ng walang tiyak na direksyon. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay kasing hapdi ng mga luhang hindi niya kayang ilabas. Ang galit ay nag-aapoy sa kanyang dibdib. Isang galit na nais niyang isigaw, isumpa. Ngunit para saan pa? Ang mga taong pinatutungkulan niya ng galit na yon ay mahimbing nang natutulog sa malambot nilang kama sa loob ng bahay na itinayo niya mula sa sarili niyang pawis at dugo. Saan ako nagkulang? Tanong niya sa sarili. Ibinigay ko ang lahat. Isinubo na lang namin ni Hiraya ang kapiraso naming pagkain para lamang mabusog sila. Ipinagpaliban namin ang lahat ng aming gusto para maibigay ang kanilang mga luho. Ito ba ang sukli? Bigla, sa gitna ng kalsadang maputik, bumigay ang mga tuhod ni Hiraya. Napaluhod siya at isang hinaing na puno ng di masukat na sakit ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Alpas, Marikit, Bulan, mga anak ko. Ang sigaw na yon ay sumugat sa kaluluwa ni Diwa. Mabilis niya itong dinaluhan. Hinubad niya ang kanyang manipis na jaket at ipinantakip sa ulo ng asawa, gamit ang sariling katawan upang salagin ang malakas na ulan. Tama na, Hiraya. Tama na. Makakasama sa'yo. Pakiusap niya habang tinutulungang tumayo ang nanginginig na asawa. Tumingala siya at muling sinulyapan ang kanilang bahay sa di kalayuan. Ang mga ilaw nito ay patay na. Para sa lahat, isa lang itong ordinaryong bahay sa isang tahimik na gabi. Ngunit para sa kanya, ito ay isang puntod. Isang puntod
ng masasayang alaala na pinatay ng sarili nilang mga anak. Nakatagpo sila ng pansamantalang masisilungan sa ilalim ng medya agwa ng isang saradong tindahan. Magkatabi silang naupo sa malamig na semento, basang-basa, giniginaw at talunan. Walang nagsasalita. Tanging ang lagaslas ng ulan at ang mga hikbi ni Hiraya ang maririnig. Niyakap ni Diwa ang kanyang asawa. Ibinubuhos sa yakap na yon ang lahat ng salitang hindi niya masabi. Ang pag-asa ay tila isang malayong bituin na tinakpan ng makakapal na ulap. Ito na marahil ang katapusan nila. Dito, sa isang madilim na sulok ng Baryo Amihanan, magtatapos ang kanilang kwento. At sa gitna ng katahimikan at kawalan ng pag-asa, isang nakakasilaw na liwanag ang biglang tumama sa kanila. Isang maliit na truck ang huminto sa kanilang tapat. Bumukas ang bintana nito. Ang ingay ng makina ay humalo sa tunog ng ulan. Isang mainit at nag-aalalang boses ang bumasag sa kanilang kalungkutan. Inay? Itay? Anong ginagawa ninyo dito sa gitna ng ulan? Hiraya ang boses na yon. Pamilyar. Nagmula ito sa isang babaeng madalas nilang makasalubong sa palengke. Isang dalagang may ngiti na kasing liwanag ng araw. Si Sinag. Bumukas ang pinto ng truck at isang payong ang agad na bumungad. Mabilis na bumaba si Sinag. Hindi alintana ang putik na tumalsik sa kanyang bestida. Sa likod niya ay ang kanyang asawa, si Luntian, isang lalaking tahimik ngunit mukhang matatag at mapagkakatiwalaan. Inay Hiraya, Itay Diwa. Ulit ni Sinag. Ang pag-aalala ay malinaw na nakaukit sa kanyang mukha. Diyos ko po, basang-basa kayo. Halik kayo. Sumakay na po kayo. Nahihiya si Hiraya. Ayaw niyang makita siya ninuman sa ganitong kalagayan. Isang pulubi sa sarili niyang bayan. Sinubukan niyang tumayo ng tuwid, ngunit ang kanyang mga binti ay tila gulaman. Si Diwa, sa kabila ng sariling pagod at kahihiyan, ay nanatiling nakayakap sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagbabantay. Huwag na, Hija. Ayos lang kami dito. Pilit na sabi ni Diwa. Ang orgulyo ng isang ama ay ayaw magpatalo. Ngunit hindi nagpapigil si Sinag. Lumapit ito at marang hinawakan ang braso ni Hiraya. Ang init ng kanyang kamay ay tumagos sa basang damit. Umabot hanggang sa nanlalamig na kaluluwa ni Hiraya. Inay, hindi po kayo ayos at hindi po namin kayo iiwan dito. Halika na po. Sabi ni Sinag na may lambing ngunit may diin. Tinulungan niya si Hiraya na tumayo, habang si Luntian naman ay buong ingat na inalalayan si Diwa papasok sa truck. Walang nangahas na magsalita habang binabagtas nila ang madilim na daan. Ang tanging maririnig ay ang humuhuning makina at ang wisik ng ulan sa bintana. Dinala sila sa isang maliit na bahay na napapalibutan ng mga luntiang halaman. Simple lang ito, ngunit malinis at mukhang alagang-alaga. Sa tarangkahan, may nakasabit na isang karatulang gawa sa kahoy. Kanlungan ng Sinag. Noy nung naukuan sang. Pagpasok sa loob, isang amoy ng pinakuluang luya at bagong saing na kanin ang sumalubong kay Hiraya. Ang lahat ay simple, isang mesang kahoy, mga upuang yantok, mga kurtinang may burda ng bulaklak. Ngunit ang buong paligid ay nag-uumapaw sa init at kapayapaan. Maupo po muna kayo, Inay Itay. Ikukuha ko po kayo ng mainit na inumin at tuyong damit, sabi ni Sinag at mabilis siyang nawala sa isang silid. Naiwan sila ni Diwa, kasama si Luntian. Walang nagsalita. Nahihiya si Hiraya na tumingin sa lalaki. Ngunit nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya sa mga mata ni Luntian hindi ang paghuhusga, kundi ang purong respeto at simpatya. Bumalik si Sinag na may dalang malinis na damit para sa kanila. Pagkatapos nilang makapagbihis, inabutan sila ni Sinag ng tig-isang mangkok ng mainit na lugaw na may manok. Nang unang subo ni Hiraya, isang mainit na agos ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Hindi niya napigilan ang muling pagpatak ng kanyang mga luha.
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng pasasalamat. Isang estranghero ang nagpakain sa kanya, samantalang ang sarili niyang mga anak ay ipinagtabuyan siya palayo. "Pasensya na, Hija," sabi niya sa gitna ng paghikbi. Umiling si Sinag at ngumiti. "Huwag na po muna ninyong isipin kung ano man ang nangyari, inay. Ang mahalaga ay ligtas kayo at tuyo na. Dito na po muna kayo sa amin. Walang pong problema." Dinala sila ni Sinag sa isang maliit ngunit malinis na kwarto. Ang kama ay maayos, ang unan ay malambot, at ang kumot ay mabango. Mula sa bintana, kahit sa dilim ng gabi, natatanaw ni Hiraya ang isang malawak na hardin. Isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya, isang pakiramdam na hindi niya naramdaman sa sarili niyang bahay sa loob ng mahabang panahon. Tila ang lupa mismo ay yumayakap sa kanya. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakatulog si Hiraya ng mahimbing. Kinabukasan, nagising siya sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Tapos na ang ulan. Paglingon niya, nakita niya si Diwa nagising na. Nakaupo ito sa isang silya sa tabi ng bintana. Nakatingin sa labas, ngunit ang kanyang buong atensyon ay nasa isang lumang kahon na gawa sa kahoy na nasa kanyang mga hita. Ito ang tanging bagay na naisingit ni Diwa sa bayong bago sila paalisin. Ang mga daliri ni Diwa ay marahang humahaplos sa takip ng kahon. Tila may inaalala. "Diwa," mahinang tawag ni Hiraya. "Ano ang iniisip mo?" Hindi lumingon si Diwa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatanaw sa malayo. Ang kanyang boses ay mahina, puno ng bigat ng nakaraan. Iniisip ko kung paano nagsimula ang lahat ng ito. Diwa, dahan-dahang binuksan ni Diwa ang takip ng lumang kahon. Isang mahinang langit-ngit ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kwarto, kasabay ng pagbuga ng amoy ng lumang papel at tuyong kahoy. Amoy ng mga alaalang matagal nang nakatago. Si Hiraya ay lumapit at umupo sa gilid ng kama. Ang mga mata ay nakatuon sa ginagawa ng asawa. Mula sa loob ng kahon, maingat na inilabas ni Diwa ang dalawang bagay. Ang una ay isang kupas na litrato. Larawan ito ng dalawang binatang lalaki nakangiti sa harap ng isang lumang istasyon ng tren. Ang isa ay si Diwa, payat pa at puno ng pangarap. Ang isa naman ay ang kanyang malayong pinsan, si Bayani. "Naaalala mo pa ba siya, Hiraya?" tanong ni Diwa. Ang boses ay malumanay. "Ang pinsan kong si Bayani, bago pa man tayo ikasal." Tumango si Hiraya. "Oo, ang batang ulila na kinupkop ng tiyahin mo, ang batang laging may malalaking pangarap. Pangarap na halos hindi niya naabot." Pagpapatuloy ni Diwa habang hinahaplos ang litrato. "Naalala ko pa noon, gusto niyang mangibang bansa. Sinubukan niyang mag-apply bilang mekaniko, ngunit wala siyang pera kahit pamasahe papuntang Maynila." Inilabas ni Diwa ang pangalawang bagay mula sa kahon. Isang piraso ng papel na naninilaw na. Isang lumang titulo ng isang maliit na lupain, pamana pa sa kanya ng kanyang mga magulang. "Ito," sabi ni Diwa, "sinubukan kong isangla noon para lang may maipahiram sa kanya. Pero walang tumanggap. Napakaliit daw ng halaga. Sa huli, ang kaunti nating ipon na para sana sa ating kasal, iyon ang ibinigay ko sa kanya. Ang sabi ko, Bayani, gamitin mo ito. Huwag mo nang isipin ang pagbabayad. Tuparin mo lang ang pangarap mo, sapat na sa akin." Isang maikling katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang alaala ng isang kabutihang loob na ginawa ng walang hinihintay na kapalit. Hindi na siya muling nagparamdam pagkatapos noon. Malungkot na sabi ni Hiraya. Nakarating kaya siya sa kanyang pangarap? Nagkibit balikat si Diwa. "Hindi ko alam. Baka nahiya na siyang humarap sa atin. O baka kinain na siya ng sarili niyang pangarap." Itinabi niya ang mga gamit at muling isinara ang kahon. Ang nakaraan ay nakaraan na. Maya-maya,
Tinawag sila ni Sinag para mag-agahan. Habang sila'y kumakain ng mainit na sinangag at pritong isda, hindi napigilan ni Diwa na purihin ang lupang kinatatayuan ng kanilang bahay. Napakayaman ng lupa ninyo, Luntian, sabi ni Diwa. Anumang itanim ay tiyak na mabubuhay. Ngumiti si Luntian. Salamat po, Itay, pero hindi po ito sa amin. Kami po ay katiwala lamang. Ang may-ari po nito ay isang mabait na matanda na matagal nang nanirahan sa Amerika. Namayapa na po siya noong 1 taon. Biglang napatigil sa pagsubo si Hiraya. Ganoon ba? Opo, pagpapatuloy ni Luntian. Wala po siyang asawa o anak. Ang palagi niya lang pong ikinukwento sa amin sa tuwing tatawag siya ay isang kamag-anak daw niya dito sa Baryo Amihanan. Iyon daw po ang nag-iisang taong tumulong sa kanya noong siya'y nagsisimula pa lang. Utang daw po niya sa taong yon ang lahat ng kanyang narating. Isang kuryente ang tila gumapang sa buong katawan ni Diwa. Nagkatinginan sila ni Hiraya. Pareho ang iniisip. Hindi. Imposible. Isa lamang itong nagkataon. Tumingin si Hiraya sa bintana. Sa malawak at lunti ang bukirin na nakapalibot sa bahay. Isang kakaibang pakiramdam ang kanyang naramdaman. Isang pakiramdam ng pagiging pamilyar. Tila ang lupa mismo ay bumubulong ng kanyang pangalan. Tinatawag siyang umuwi. Sa gitna ng kanilang pag-iisip, biglang pumasok si Sinag mula sa labas. Ang mukha ay nagpapakita ng pagtataka at kaunting pag-aalala. Itay Diwa, sabi niya. Medyo hinihingal. May naghahanap po sa inyo. Nagsalubong ang kilay ni Diwa. Sino raw? Huminga ng malalim si Sinag bago sumagot. Isang abogado daw po. Alpas pinatay ni Alpas ang tawag. Ang kamay ay nanginginig habang ibinababa ang kanyang mamahaling smartphone. Napasandal siya sa malambot na upuan ng isang coffee shop na sosyal. Ngunit ang pait ng iniinom niyang kape ay hindi matalo ang pait sa kanyang sikmura. Sino yon? Tanong ni Marikit mula sa kabilang panig ng mesa. Inalis nito ang tingin sa kanyang telepono. Halatang naiinip na. Nag-text na ang buyer. Kailan daw natin pipirmahan ang deed of sale? Mamaya na yan, sagot ni Alpas. Ang boses ay mahina at puno ng tensyon. Si Mr. Gomez yon, ang pinagkakautangan ko. Napairap si Marikit. Ay nako kuya, hanggang ngayon ba naman, hindi mo pa rin bayad yon? Akala ko ba, pag nabenta ang bahay, solve na ang lahat ng problema mo? Hindi mo naiintindihan. Halos pasigaw na, sabi ni Alpas, dahilan para mapatingin sa kanila ang ilang customer. Ibinaba niya ang kanyang boses. Ang utang ko kay Gomez ay 10 milyon. Ang kikitain natin sa bahay ay 3 milyon lang. Kulang na kulang pa, Marikit. Pamatid uhaw lang yon. Nanlaki ang mga mata ni Marikit. Ano? 10 milyon? Saan mo naman dinala ang ganoong kalaking pera? Napahilamos ng mukha si Alpas. Ito ang sikretong matagal na niyang itinatago. Nag-invest ako. Isang malaking land development project. Sinabi sa akin ng source ko na may malaking kumpanya na magtatayo ng resort malapit sa Baryo Amihanan. Binili ko ang mga katabing lupa gamit ang perang inutang ko. At anong nangyari? Pumalya ang deal. Nag-back out ang kumpanya. Ngayon, tambak ako sa utang at hawak ko ang mga lupang walang kwenta. Paliwanag ni Alpas, ang desperasyon ay gumuguhit sa kanyang mukha. Binigyan ako ni Gomez ng huling palugit. 1 buwan. Kung hindi ako makakabayad, hindi lang basta demanda ang aabutin ko. Alam mo kung paano maningil ang mga taong yon. Natahimik si Marikit. Ang takot ay unti-unting gumapang sa kanyang mukha. Nawala ang kanyang pagiging matapobre. Kaya mo ginawa yon kina Itay at Inay? Mahinang tanong niya. Dahil dito, isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Alpas. Hindi lang yan, may isa pa. Lumapit siya sa kapatid. Ang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Naalala mo si Lolo Bayani? Yung pinsan ni Itay?
May source ako sa Registry of Deeds. Nakapangalan sa kanya ang isang napakalaking lupain sa Baryo Amihanan. At ayon sa batas, dahil wala siyang direktang tagapagmana, ang pinakamalapit na kamag-anak ang makakakuha ng lahat. At yun ay si Itay. Ngayon, ang takot sa mukha ni Marikit ay napalitan ng paggagahaman. Ibig sabihin, oo, sabi ni Alpas. Iyon ang tunay na jackpot. Matagal ko nang alam na malapit nang lumabas ang official notice of inheritance. Kaya kailangan nating paalisin sina Itay sa bahay na yon. Kapag dumating ang sulat at wala sila doon, tayo ang tatanggap. Tayo ang mag-aasikaso. At sisiguraduhin kong sa atin mapupunta ang lahat. It's a calculated move, Marikit. Kailangan lang nating maging matalino. Tumingin si Marikit sa kanyang wallet. Ilang daang piso na lang ang laman. Ang kanyang online business ay palugi na. Ang mga kaibigan niya ay unti-unti na siyang iniiwasan dahil wala na siyang maipakitang yaman. Ang mana. Iyon ang kanilang tanging pag-asa. Tama ka, kuya. Sabi niya, ang determinasyon ay bumalik sa kanyang mga mata. Gagawin natin ang lahat. Mabuti, sabi ni Alpas. Medyo gumaan ang pakiramdam. Konting tiis na lang. Pagdating ng mana, lahat ng ito ay magiging atin. Sakto namang nagring ang telepono ni Alpas. Isang hindi rehistradong numero. Kinakabahang sinagot niya ito. Hello? Kuya? Isang pamilyar na boses ang narinig niya sa kabilang linya. Si Bulan. At ang boses nito ay nanginginig sa takot. Bulan? Anong problema? Kuya, may tumawag sa akin kanina lang. Galing sa isang law firm sa Maynila. Hinahanap sila Itay at Inay. Tinanong kung saan daw sila nakatira ngayon. Mukhang opisyal, kuya. Mukhang dumating na. Nanigas si Alpas sa kanyang kinauupuan. Ang kape na kanyang iniinom ay biglang naging yelo sa kanyang lalamunan. Dumating na. Ngunit hindi sa kanilang mga kamay. Nahanap nila sina Diwa at Hiraya. Ang plano niya ay nagsisimulang gumuho. Hiraya, nakatayo sa kanilang simpleng sala, ang isang lalaking hindi pamilyar. Nakasuot ito ng barong Tagalog na plansadong-plansado at may bitbit na isang itim na leather briefcase. Ang kanyang tindig ay magalang ngunit formal at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng bigat ng kanyang propesyon. Magandang umaga po, bati ng abogado. Ang boses ay kalmado at malinaw. Ako po si Attorney David Robles. Hinihiling ko po ang inyong paumanhin sa biglaan kong pagdalaw. Kayo po ba si Ginoong Diwa Kalikasan? Tumingin si Diwa sa abogado, pagkatapos ay kay Hiraya bago marahang tumango. Ako nga po. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Si Sinag at Luntian ay tahimik na nakatayo sa isang sulok, ramdam ang bigat ng sitwasyon. Matagal na po namin kayong hinahanap, Ginoong Diwa. Sabi ni Attorney Robles, ako po ang executor ng huling habilin ng yumaong si Ginoo Bayani Luwalhati. Sa pagkarinig ng pangalan, napahawak si Hiraya sa braso ni Diwa. Ang tibok ng kanyang puso ay biglang bumilis. Si Bayani, ang pinsan ni Diwa, ang batang tinulungan nila. Maingat na inilapag ng abogado ang kanyang briefcase sa ibabaw ng maliit na mesa. Binuksan niya ito at kinuha ang isang makapal at selyadong sobre. Ang opisyal na selyo ng isang kilalang law firm ay nakatatak dito. Ayon po sa batas at bilang nag-iisang nabubuhay na kamag-anak, kayo po, Ginoong Diwa, ang itinalagang tagapagmana ng lahat ng ari-arian na naiwan ni Ginoo Bayani. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Tila huminto sa pag-inog ang mundo. Si Hiraya ay napatingin kay Diwa na ang mukha ay blanko, hindi maiproseso ang narinig. Ari-arian? Naglakas loob na tanong ni Diwa. Anong ari-arian? Ang alam ko'y ngumiti ng bahagya ang abogado. Si Ginoo Bayani po ay naging isang matagumpay na negosyante sa Amerika
Nagtayo siya ng isang malaking construction company. Ngunit hindi po niya kailanman kinalimutan ang kanyang pinagmulan at lalong-lalo na ang taong tumulong sa kanya noong siya'y wala pa. Binuksan ni Attorney Robles ang sobre at inilabas ang ilang dokumento. Inilatag niya ito sa mesa. Bago po siya pumanaw, ipinagbili niya ang lahat ng kanyang negosyo sa Amerika at ginamit ang pera para bilhin ang isang malawak na lupain dito sa kanyang sinilangang bayan, sa Barrio Amihanan. Ito po ang kanyang paraan ng pagbabalik tanaw. Itinuro ng abogado ang isang dokumento, isang titulo ng lupa, ang kabuuan ng 50 ektaryang lupang sakahan, kasama na ang kinatatayuan ng bahay na ito. Tumingin siya, kinasinag, at luntian ng may pag-unawa bago muling ibinalik ang tingin kay Diwa. Ay opisyal ng nakapangalan sa inyo, Ginoong Diwa Kalikasan. Napatakip ng bibig si Hiraya. Ang mga luha ay muling namuo sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, ito'y luha ng di makapaniwalang pagkamangha. Ang lupang kinatitirikan ng kanlungan ng sinag, ang lupang nagbigay sa kanya ng kapayapaan, ang lupang tila tumatawag sa kanya, ay sa kanila pala. Tumingin siya kina Sinag at Luntian. Ang mag-asawa ay kapwa tulala. Ang kanilang mga muka ay pinaghalong gulat at kaligayahan. Walang bakas ng inggit. Walang bakas ng hinanakit. Isang tapat ng ngiti ang unti-unting sumilay sa labi ni Sinag para sa kanila. Si Diwa ay dahan-dahang lumapit sa mesa. Nanginginig ang kanyang kamay nang abutin niya ang titulo. Binasa niya ang kanyang pangalan na nakasulat doon. Pagkatapos ay tumingin siya sa labas ng bintana, sa malawak na bukirin na tinatamaan ng sikat ng araw. Ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagtitiis ay may dahilan. Ang isang butil ng kabaitan na itinanim niya 50 taon na, ang nakalipas ay namunga ng 100 beses. Salamat! Salamat, bayani! Pabulong na sabi ni Diwa sa hangin. Katatanggap pa lang ni Attorney Robles ng isang tawag at katatapos lang nitong makipag-usap. Paumanhin po. Kailangan ko na pong umalis. Babalik na lang po ako para sa formal na pagpirma ng mga papeles. Pagkaalis ng abogado, ang katahimikan ay napalitan ng isang emosyon na hindi nila maipaliwanag. Hindi pa rin sila makapaniwala, ngunit ang sandali ng kapayapaan ay biglang nasira. Isang tunog ng humaharurot na sasakyan ang narinig nila sa labas. Isang mamahaling taxi ang pumarada nang padabog sa kanilang tapat. Bumukas ang pinto. At mula doon ay bumaba si Alpas, kasunod si Marikit, at sa huli, ang takot na si Bulan. Ang kanilang mga muka ay basang-basa sa luha. Sa kanilang mga kamay ay may daladalang basket ng prutas. Sa isang iglap, tila sila ang mga pinakamahabagin at nagsisising mga anak sa buong mundo. Nang makita nila sina Hiraya at Diwa sa may pintuan, sabay-sabay silang tumakbo, lumuhod sa putik at niyakap ang mga binti ng kanilang mga magulang. Inay! Itay! Patawarin niyo po kami! Sabay-sabay nilang isinigaw. Ang kanilang mga pekeng hikbi ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Sinag, mula sa kinatatayuan niya sa likod ni Hiraya at Diwa, napanood ni Sinag ang buong eksena na tila isang dula sa entablado. Isang napakahusay na pagtatanghal, ang mamahaling taxi, ang basket ng mga imported na prutas, at higit sa lahat, ang mga luhang walang tigil sa pag-agos mula sa mga mata ng 3 anak. Ngunit para kay Sinag, ang mga luhang yon ay hindi nagpapakita ng pagsisisi. Ang mga ito'y kasintulad ng ulan noong gabing natagpuan niya sina Hiraya at Diwa. Malamig, mapanlin lang, at walang dala kundi kapahamakan. Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ng kanyang asawang si Luntian sa kanyang braso. Isang senyas ng kanilang iisang damdamin, galit at pagdududa. Inay, Itay, patawarin na niyo po kami. Patuloy sa pag-iyak si Alpas. Ang muka ay nakasubsob sa luma at maruming pantalon ni Diwa.
Nagkamali po ako. Nabulag po ako sa pera. Sa mga problema, naging desperado po ako. Pero sa bawat araw na wala kayo, sa bawat gabing hindi ko kayo nakikita sa bahay na yon, unti-unti po akong pinapatay ng konsensya ko. Isang perpektong talumpati. Bawat salita ay pinili. Bawat hikbi ay nasa tamang tiyempo. Nakita ni Sinag kung paano ito sinundan ng pag-iyak ni Marikit. Ako rin po, Inay. Patawarin niyo po ako, sabi ni Marikit sa pagitan ng mga hikbi habang nakahawak sa laylayan ng bestida ni Hiraya. Wala pong araw na hindi ko kayo naisip. Handa ko pong isuko ang lahat. Ang business ko, ang lahat-lahat. Makasama lang po namin kayong muli. Si Bulan ay nanatiling tahimik, ngunit ang kanyang mga balikat ay patuloy sa pagyanig, tila sumasang-ayon sa drama ng kanyang mga kapatid. Tumingin si Sinag kay Hiraya. Nakita niya ang bagay na pinakakinatatakutan niya. Isang bahagyang paglambot sa mga mata ng matanda. Isang kislap ng dating pagmamahal ng isang ina na handang magpatawad at kalimutan ang lahat. Isang pusong minsan nang nadurog ngunit likas na marupok pa rin pagdating sa sarili nitong laman at dugo. Nakita ni Sinag kung paano dahan-dahang inangat ni Hiraya ang kanyang kamay na tila hahaplusin ang buhok ni Marikit. Para kay Sinag, ang kilos na yon ay parang isang slow motion na trahedya. Wag po, Inay. Wag po kayong maniwala. Sigaw ng kanyang isip. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad sa ulo ng anak, muli niya itong binawi. Tumingin si Hiraya sa malayo. Ang kanyang mukha ay muling naging isang blangkong pader. Tila nilalabanan ang sarili niyang damdamin. Gumaan ng bahagya ang paghinga ni Sinag. Subalit si Diwa ay hindi natinag. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang bato na inukit mula sa bundok. Ang kanyang mga mata na nakatitig sa tuktok ng ulo ng kanyang panganay na anak ay sintalim ng balaraw. Hindi siya nagsalita. Hindi siya kumilos. Hinayaan niya lang ang kanyang mga anak na maligo sa sarili nilang kasinungalingan. Hinayaan niyang mapagod sila sa sarili nilang pag-arte. Ang katahimikan ni Diwa ay mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw. Ito ay isang katahimikan na puno ng paghatol. Naramdaman siguro ni Alpas ang panlalamig na ito. Itinaas niya ang kanyang mukha. Ang mga peking luha ay kumikinang sa sikat ng araw. Umaasang makita ang pagpapatawad. Ngunit ang nakita niya ay isang mukha ng isang ama na hindi na niya kilala. Sa wakas, pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, nagsalita si Diwa. Hindi ito sigaw, hindi ito sumbat. Ito ay isang boses na kasing lamig at kasing tigas ng yelo. Tapos na ba ang palabas ninyo? Ang tanong ay binitiwan sa hangin. Simple ngunit mabigat. Kung tapos na, maaari na kayong umalis. Diwa. Ang mga salita ni Diwa ay tumama na parang isang malakas na sampal. Sa isang iglap, ang mga hikbi ay natigil. Ang mga luhang umaagos ay biglang natuyo. Dahan-dahang tumayo si Alpas mula sa pagkakaluhod. Pinagpagan niya ang putik sa kanyang mamahaling pantalon at kasabay ng pagpukpok na yon ay tila nawala na rin ang maskara ng pagsisisi sa kanyang mukha. Ang lungkot sa kanyang mga mata ay napalitan ng inis at pagkatapos ng purong galit. Palabas, ulit ni Alpas. Ang boses ay nanunuya. Nagpunta kami dito ng buong kababaang loob para humingi ng tawad. Tapos sasabihin niyo palabas lang ito? Hindi ba? Kalmadong sagot ni Diwa. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa pagkakatitig sa anak. Kung ang paghingi ninyo ng tawad ay kasabay ng pagdating ng isang abogado, anong gusto mong isipin ko? Natigilan si Alpas. Nahuli. Pero huli na para umatras. Hindi namin alam na may darating na abogado. Pagsisinungaling niya. Nagkataon lang ang lahat. Pero ngayong nandito na rin lang tayo, Itay, pag-usapan natin kung ano ang nararapat. Ayon sa batas, bilang mga anak, may karapatan kami sa anumang mana na matatanggap ninyo.
Sa wakas, lumabas din ang tunay na pakay. Naramdaman ni Diwa ang mahigpit na pagkapit ni Hiraya sa kanyang braso, ngunit hindi dahil sa takot, dahil sa galit. Karapatan, sabat ni Marikit na tumayo na rin. Ikinurus niya ang kanyang mga braso. Ang pagiging maamo ay tuluyan ng naglaho. Pagkatapos ng lahat ng isinakripisyo namin para sa inyo noong bata pa kami, pagkatapos naming tiisin ang kahirapan dahil sa inyo, ito ang igaganti nyo sa amin. Ipagkakait nyo ang para sa amin. Sakripisyo? Halos matawa si Diwa sa kapaitan. Ang pag-aaruga ba ng magulang sa anak ay tinatawag na sakripisyo? Hindi ba't iyon ay obligasyon na may kasamang pagmamahal? Isang bagay na hindi ninyo kailanman naintindihan. Ang mga boses ay nagsimula ng tumaas. Ang tensyon ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Wala kayong utang na loob, sigaw ni Alpas. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. May karapatan kami sa perang yan. Mga anak ninyo kami sa dugo at laman. Sa puntong yon, humakbang pasulong si Luntian. Hindi ito nagsalita. Ngunit ang simpleng pagtayo niya sa pagitan ng mag-asawa at ng kanilang mga anak ay isang malinaw na mensahe. Isang pader. Isang proteksyon. Wala kayong karapatan dito. Mariing sabi ni Luntian, ang kanyang karaniwang mahinahong boses ay may bigat at awtoridad ngayon. Ang karapatan ay hindi lang hinihingi. Ito ay pinahahalagahan. Ngunit hindi nagpatinag si Alpas. Itinuro niya si Luntian at Sinag. At sino kayo para makialam? Mga estranghero lang kayo. Sinamantala niyo ang kahinaan ng mga magulang namin. Nilason niyo ang mga isip nila. Sapat na! Ang sigaw ay hindi nagmula kay Diwa. Ito ay nagmula kay Hiraya. Lahat ay napatingin sa kanya. Ang babaeng laging tahimik, ang inang laging umiiyak, ang pusong laging nagpapatawad. Ngayon, siya ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata na dati puno ng pighati ay nag-aapoy ngayon sa isang apoy na matagal nang pinigilan. Ang kanyang boses, nang muli siyang magsalita, ay hindi nanginginig. Ito ay buo at matatag. Tumingin siya sa mata ng bawat isa sa kanyang mga anak, isa-isa. Mula kay Alpas, papunta kay Marikit at huli kay Bulan na ngayon ay nanginginig sa takot at binitiwan niya ang mga salitang tatapos sa lahat. Ang mga anak namin ay matagal nang namatay noong gabing ipinatapon nila kami sa lansangan. Hiraya. Ang mga salita ni Hiraya ay nanatiling nakabitin sa hangin, mas matalas pa sa anumang patalim. Para sa tatlong magkakapatid, ang mga salitang iyon ay mas masakit kaysa sa isang sampal. Para kina Diwa, Sinag at Luntian, iyon ang pinakamatapang na deklarasyon ng kalayaan na narinig nila. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod, kahit ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Si Alpas ang unang nakabawi, ngunit sa halip na magalit, isang mapanuyang tawa ang kumawala sa kanyang bibig. Patay? Inay, nababaliw na ba kayo? Nandito kami sa harap ninyo, buhay na buhay, at may legal kaming karapatan. Ngumiti si Hiraya. Isang nangiti na walang bakas ng saya. Isang nangiti ng isang taong wala ng anumang maaaring kunin pa sa kanya. Maaaring buhay nga ang inyong mga katawan, Alpas. Mahinahong sagot niya. Pero ang mga puso ninyo bilang aming mga anak, matagal nang walang buhay. Lumingon siya kay Diwa at marahang tumango. Nauunawaan na nila ang isa't isa nang hindi na kailangan pang magsalita. Ito na ang sandali. Attorney Robles? Tawag ni Diwa sa malakas na boses. Mula sa gilid ng kalsada, kung saan ito tahimik na nagmamasid mula sa loob ng kanyang sasakyan, lumabas ang abogado. Lumakad siya pabalik sa grupo. Ang kanyang mukha ay seryoso. Tila inaasahan na niya ang ganitong mangyayari. Attorney, pagsisimula ni Diwa, ang kanyang boses ay malinaw at hindi nag-aalinlangan. Nais na po naming pirmahan ang mga papeles.
Nais na naming isagawa ang aming huling desisyon. Anong desisyon? Naguguluhang tanong ni Marikit. Hindi sila pinansin ni Diwa. Tumingin siya sa 2 taong nagbigay sa kanila ng kanlungan nung mga sandaling sila'y itinapon na parang basura. Hiraya, sabi ni Diwa habang inaabot ang kamay ng asawa. Handa ka na ba? Hinawakan ni Hiraya ang kamay ni Diwa kasabay ng paghawak sa kamay ni Sinag na noon ay lumuluhana sa pagkaantig. Handa na ako, sagot ni Hiraya. Humarap sila sa kanilang 3 anak na ngayon ay naguguluhan at nagsisimula ng kabahan. At sa harap ng lahat, sa harap ng batas na kinakatawan ng abogado at sa harap ng langit na nagsisilbing saksi, ibinigay ni Hiraya at Diwa ang kanilang hatol. Mula sa araw na ito, pagsisimula ni Hiraya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Itinatakwil na namin kayo bilang aming mga anak. Hindi dugo ang nagbubuklod sa isang tunay na pamilya, pagpapatuloy ni Diwa, kundi ang pagmamahal, pag-aaruga at paggalang. Mga bagay na ipinagkait ninyo, ngunit ibinigay sa amin ng buong puso ni Sinag at Luntian. Inilabas ni Attorney Robles ang isang dokumento mula sa kanyang briefcase, isang deed of donation. Dahil dito, sabi ni Hiraya, habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Sinag at Luntian, ang kabuuan ng 50 ektaryang lupain na ipinamana sa amin ay ipinagkakaloob namin sa aming mga tunay na anak, sina Sinag at Luntian. Ang mukha ni Alpas ay namutla, pagkatapos ay namula, at pagkatapos ay halos maging kulay ube sa tindi ng galit. Ang bibig ni Marikit ay nakabukas sa di makapaniwalang pagkabigla. Maging si Bulan ay napaatras. Hindi maari. Sigaw ni Alpas, ang kanyang boses ay basag sa galit. Hindi niyo maaring gawin yan. Labag yan sa batas. Sa katunayan, Ginoo, mahinahong sabat ni Attorney Robles. Ayon sa batas, may karapatan ng iyong ama na ipamigay ang kanyang ari-arian kanino man na kanyang naisin habang siya ay nabubuhay. Ang dokumentong ito ay perpektong legal. Isang piraso ng papel at isang panulat ang inabot ng abogado kay Diwa. Nang walang pag-aalinlangan, nilagdaan niya ito. Pagkatapos, ibinigay niya ito kay Hiraya na nilagdaan din ito ng may matatag na kamay. Ang lahat ay tapos na, ngunit hindi pa para kay Alpas. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Itinuro niya ang nanginginig na sina Sinag at Luntian. Hindi pa tayo tapos. Sigaw niya, ang bawat salita ay puno ng lason. Hindi ko hahayaang makuha ninyo ang para sa amin. Ipapakulong ko kayo sa pagmamanipula sa mga magulang namin. Diwa. Ang banta ni Alpas ay umalingaw-ngaw sa hangin. Isang desperadong pagkapit sa kapangyarihang matagal nang nawala sa kanyang mga kamay. Ngunit sa halip na takot, isang nakakapagod na awa ang naramdaman ni Diwa para sa kanyang dating anak. Pagmamanipula, mahinahong ulit ni Attorney Robles. Ngumiti ito ng bahagya, isang ngangiting profesional na sanay ng makipag-ugnayan sa mga taong tulad ni Alpas. Inaasahan ko na pong sasabihin ninyo yan, Ginoong Alpas. Mula sa bulsa ng kanyang barong, inilabas ng abogado ang isang maliit, itim na digital voice recorder. Itinaas niya ito para makita ng lahat. Ang kabuuan ng ating pag-uusap mula kanina, kasama na ang inyong taos-pusong paghingi ng tawad at ang inyong biglaang pagbabago ng tono nang malaman ninyo ang tungkol sa mana, ay ligtas na nakarecord dito. Paliwanag ng abogado. Kung nais ninyong dalhin ito sa korte, magiging isang napakagandang ebidensya ito para patunayan kung sino talaga ang nagmamanipula. Ang mukha ni Alpas ay dumaan sa iba't ibang yugto ng pagkatalo. Ang galit ay napalitan ng gulat, pagkatapos ay ng di makapaniwalang pagkabigo, at sa huli, ng purong takot. Tumingin siya sa kanyang mga kapatid para humingi ng suporta, ngunit si Marikit ay dahan-dahang umaatras. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot sa posibleng eskandalo.
Si Bulan naman ay halos magtago na sa likod ng taxi, nanginginig at umiiyak na parang isang batang nawawala. Wala na siyang kakampi at para dagdagan pa ang kanyang kamalasan, isang motorsiklo ang humarurot at huminto sa kanilang likuran. Dalawang malalaking lalaki na may nakakatakot na itsura ang bumaba. Ang kanilang mga mata ay agad na hinanap at natagpuan si Alpas. "Alpas!" Sigaw ng isa sa mga lalaki. Ang boses ay magaspang at mapanganib. "Akalain mo nga naman, dito ka lang pala namin matatagpuan. Akala mo ba matatakasan mo si Boss Gomez?" Nanigas si Alpas. Ang kulay sa kanyang muka ay tuluyang nawala. Ang banta ng korte ay walang-wala kumpara sa banta na nasa harap niya ngayon. "Teka, magpapaliwanag ako." Nauutal na sabi ni Alpas. "Wala nang paliwanag," sabi ng isa pang lalaki habang papalapit. "Narinig naming lahat ang usapan. May mana ka pala ha? Tamang-tama. Sumama ka sa amin. Mag-uusap kayo ni Boss Gomez kung paano mo babayaran ang 10 milyon na utang mo." Sa isang iglap, sina Marikit at Bulan ay tila natauhan. Nang walang anumang salita, mabilis na pumasok si Marikit sa taxi. Sumunod si Bulan. "Teka, saan kayo pupunta? Huwag niyo akong iwan," sigaw ni Alpas, puno ng desperasyon. Ngunit huli na ang lahat. Ang taxi ay mabilis na umalis, iniwan si Alpas na mag-isang haharap sa kanyang mga pinagkakautangan. Hinawakan ng dalawang malalaking lalaki ang magkabilang braso ni Alpas at kinaladkad siya papunta sa kanilang motorsiklo. "Itay, inay, tulungan ninyo ako." Iyon ang huling sigaw ni Alpas, isang sigaw na puno ng tunay na takot. Pinanood ni Diwa ang eksena. Pinanood niya ang kanyang panganay na anak na kinaladkad palayo dahil sa sarili nitong kasakiman. Walang saya sa kanyang puso, walang paghihiganti. Tanging isang malalim at nakakapanghinang kalungkutan para sa isang kaluluwang tuluyan nang naligaw ng landas. Tumingin siya kay Hiraya. Ang kanyang asawa ay nakatingin din sa papalayong si Alpas at sa mga mata nito, nakita ni Diwa ang parehong kalungkutan na kanyang nararamdaman. Nang mawala na sa paningin ang motorsiklo, isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa kanila. Ang drama ay tapos na. Ang bagyo ay lumipas na. Dahan-dahang lumingon si Hiraya, hindi na pinansin ang naiwang basket ng prutas sa putikan. Tumingin siya sa 2 taong nanatili sa kanilang tabi. Ang 2 taong naging kanilang pamilya. Isang maliit, totoong nangiti, ang unang beses na sumilay sa kanyang mga labi. Pagkatapos ng napakahabang panahon, isang ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. "Halikayo, mga anak," sabi niya kina Sinag at Luntian. Ang salitang anak ay lumabas sa kanyang bibig ng buong pagmamahal at walang pag-aalinlangan. "Umuwi na tayo." Sinag, lumipas ang ilang buwan. Ang marahas na alaala ng komprontasyon ay unti-unting napalitan ng katahimikan at pang-araw-araw na gawain. Ang kanlungan ng Sinag ay tunay na naging isang kanlungan, hindi lamang para kina Hiraya at Diwa, kundi para na rin sa kanilang 4. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa amoy ng mainit na kape na tinimpla ni Itay Diwa at ng masarap na sinangag na niluluto ni Inay Hiraya. Pagkatapos, sabay-sabay silang lalabas. Si Itay Diwa at ang asawa niyang si Luntian ay tutungo sa bukid, habang si Inay Hiraya naman ay aasikasuhin ang kanilang hardin ng mga gulay at bulaklak. Siya, si Sinag, ang bahala sa mga gawaing bahay at sa paghahanda ng kanilang pananghalian. Isang hapon, habang nagkakape sila sa beranda at pinagmamasdan ng gininto ang paligid, dumating si Attorney Robles. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang tensyon. Isang ngiti ang dala niya at isang huling dokumento. "Ito na po ang titulo, opisyal nang nakapangalan sa inyo," sabi ng abogado,
habang iniaabot ang papel kina Sinag at Luntian. Binabati ko kayo. Tinitigan ni Sinag ang titulo. Naroon ang kanilang mga pangalan, Sinag Pag-asa at Luntian Pag-asa. Naramdaman niya ang pangingilid ng kanyang luha. Tumingin siya sa kanyang asawa at nakita niya ang parehong emosyon sa mga mata nito. Hindi po namin alam kung paano kami magpapasalamat, Inay, Itay, sabi ni Luntian. Ang kanyang karaniwang matatag na boses ay bahagyang nanginginig. Ngumiti lang si Hiraya. Lumapit ito at hinawakan ang mga kamay nila. Walang dapat ipagpasalamat. Ang isang pamilya ay nagtutulungan. Sa mga sumunod na araw, ang kanilang pagsasama ay lalong tumibay. Tinuruan ni Inay Hiraya si Sinag kung paano lutuin ang paboritong adobo ni Itay Diwa. Si Itay Diwa naman ay ibinahagi kay Luntian ang mga lumang sekreto sa pagsasaka na natutunan pa niya sa kanyang ama. Ang mga tawanan ay naging mas madalas. Ang mga kwentuhan ay mas humaba. Isang gabi, habang sila'y naghahapunan, napansin ni Sinag ang kakaibang katahimikan ni Diwa. Nakatingin lang ito sa kanilang apat na masayang nag-uusap. Itay, may problema po ba? Tanong niya. Umiling si Diwa at ngumiti. Wala anak. Naisip ko lang. Noong una, ang akala ko, ang mana na natanggap ko ay ang lupang ito. Ngayon ko lang napagtanto, hindi pala. Tumingin siya sa kanilang lahat, isa-isa. Ang lupang ito ay isang biyaya lamang. Ang tunay na pamana, ang tunay na kayamanan ay kayong dalawa. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Sinag. Ito na ang katuparan ng lahat ng kanyang pangarap. Ang magkaroon ng isang buong pamilya, hindi man nagmula sa sarili niyang sinapupunan, ngunit mula naman sa isang pusong kusang pumili sa kanila. Habang pinagmamasdan niya ang masayang mukha ng kanyang asawa at ng kanyang mga bagong magulang, isang napakagandang balita ang naisip niyang ibahagi. Ang balitang matagal na niyang itinatago. Inay Itay, Luntian. Pagsisimula niya, dahilan para mapatingin ang lahat sa kanya, hinawakan niya ang kanyang tiyan at ngumiti ng napakatamis. Mukhang madaragdagan na po tayo sa pamilya. Hiraya. Nakatayo si Hiraya sa tabi ng bintana, hawak ang isang mainit na tasa ng tsa. Ang araw ay dahan-dahan ng lumulubog sa kanluran, nag-iiwan ng mga kulay kahel at lila sa kalangitan. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang tatlong pinakamahahalagang tao sa kanyang buhay. Si Diwa at Luntian, magkatabing naglalakad mula sa bukid. Ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. Nagtatawanan tungkol sa isang bagay na sila lang ang nakakaalam. At si Sinag na nakaupo sa isang silya sa hardin, habang marahang hinahaplos ang kanyang tiyan na medyo umuumbok na 1 taon. 1 taon na ang lumipas. 1 taon ng paghilom. 1 taon ng pag-ani. Hindi na niya muling nabalitaan pa ang tungkol kina Alpas at Marikit. Minsan, may nakapagsabi sa kanya na si Bulan ay nagtatrabaho na sa isang malayong probinsya, nagsisikap na bumuo ng sarili niyang buhay, malayo sa anino ng kanyang mga kapatid. Ipinagdasal niya na sana ay matagpuan nito ang kapayapaan. Masakit pa rin ba? Oo, may isang maliit na bahagi sa kanyang puso na laging magiging puwang para sa 3 anak na nagmula sa kanya. Ngunit ang sakit na yon ay hindi na mapait. Ito ay isang pilat na lamang, isang paalala ng isang laban na kanyang ipinanalo. Natutunan niya na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot o pagbabalik sa dati. Ang pagpapatawad para sa kanya ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng galit. Pinalaya na niya sila at kasabay nito, pinalaya niya ang kanyang sarili. Naramdaman niya ang pagyakap ni Diwa mula sa kanyang likuran. Ipinatong nito ang baba sa kanyang balikat. Malalim na naman ang iniisip ng aking Hiraya. Mahinang sabi nito,
Iniisip ko lang kung gaano tayo pinalad, Diwa. Sagot niya. Nasa gitna ng unos, nakahanap tayo ng bahaghari. Hindi natin ito hinanap, Hiraya. Pagtatama ni Diwa. Ito ay itinanim natin, matagal na. Sa isang butil ng kabaitan na hindi natin kinalimutan. At ngayon, inaani na natin ang bunga. Tumingin sila sa labas. Si Sinag ay kumakaway sa kanila. Tinatawag sila para saluhan ito sa paglubog ng araw. Magkahawak kamay, lumabas sina Hiraya at Diwa para samahan ang kanilang pamilya. Habang papalapit sila, naisip ni Hiraya ang kahulugan ng kanyang pangalan. Hiraya, ang bunga ng pag-asa at pangarap. Noon, ang pangarap niya ay para sa kanyang mga dating anak. Ngayon, natupad ang kanyang pangarap sa paraang hindi niya inaasahan. Ang tunay na pamilya ay hindi pala tungkol sa dugo na magkakaugnay. Ito ay tungkol sa mga pusong pumipili na manatili, magmahal at mag-alaga, lalo na sa mga panahong sinusubok ka ng tadhana. Umupo sila sa tabi ni Sinag. 4 sila, isang pamilya, na magkakasamang pinanood ang pagtatapos ng isang araw, habang buong pananabik na hinihintay ang pagsikat ng panibagong umaga. Dito sa kanlungan ng Sinag, ang bawat paglubog ng araw ay hindi isang katapusan, kundi isang pangako. Ang ani ng puso ay higit pa sa ginto at lupa. Ito ay ang kapayapaan, pasasalamat at pagmamahal na walang katumbas. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Hiraya at Diwa. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pamilya ay hindi laging nasusukat sa dugo, kundi sa lalim ng pagmamahal at sa tibay ng pusong handang magaruga sa oras ng pangangailangan. Ang bawat butil ng kabaitan na ating itinatanim ay tiyak na aanihin sa tamang panahon. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong Ang Ani ng Puso. Ano po ang aral na inyong napulot sa kwentong ito? Meron ba kayong sariling kwento ng kabutihan na nais ibahagi? I-comment nyo lang po sa ibaba at ating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay malaking tulong na. I-share na nyo na rin po sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At kung bago po kayo dito, huwag po sanang kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong aantig sa inyong mga puso. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli, paalam.